Ayan, praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Medyo masakit po pumalakpak, no? Malamig. No? Pero palakpakan po natin ang malakas ng Panginoon. Amen. Sino po dito masaya? Siya po ay nasa church ngayon. Siya po ay excited kasi marami na naman siyang matututunan galing sa ating Panginoon. Ayan, patingin nga po ng mga mukha ng mga excited. Ayan, mga dito, patingin ng mga mukha ng mga excited. Grabe. Tingnan mo nga katabi mo. Excited ba yan? Nakatabi ka niya ngayon? Amen. Di ba? So again, once again po, kung meron po tayong mga kasama sa online, let us appreciate our worship team. Palakpakan po natin sila. Grabe po ang worship. No? Amen po ba? Grabe po ang worship. Sino po na-bless? Amen. So let us appreciate din po Kuya Mark Guillermo. Salamat po sa nakaka-encourage na testimony at sa laging pag-yes, no, sa Panginoon. Despite of season ng buhay na hindi laging maganda, hindi laging maayos, pero yung pag-yes mo sa Lord is an act of faith. No, na no matter what happened, Lord, susunod ako sa iyo. Amen? Amen. Sino po dito naniniwala that this is a special day? No? Kasi pag umuulan, ang tao nagrereklamo. Pag maaraw, nagrereklamo. Naguguluhan ng panahon. Amen. So ako po mismo ay naniniwala that this day in a special day. Tanong niyo po sa akin kung bakit. Kasi on this day, alam niyo, pinilit ko po talaga kaninang umaga na wag to gawin. Pero sasabihin ko po to ngayon. But this day, May 26, 11 years ago, sinagot po ng Lord ang panalangin ko. Ayan. 11 years ago, no, nang binigyan po ako ng Lord ng isang partner sa ministry. Na nasasamahan po ako sa calling ko hanggang dulo. Sa calling ko at sa calling ng buong family po namin. Purihin po ang Panginoon. Sa 11 years, palakpakan po natin ng Lord. No, 11 years of faithfulness sa amin po mag-asawa. Kami po ay 11 years ng kasal ngayong araw na to. No, tunay po na kapag ang isang family, na ang center po ng family ay ang Panginoon, totoo pong merong forever. Amen? Amen. Amen po ba? Yan. So napansin niyo po ba, no? Balik po tayo. Napansin niyo po ba na ito na naman po tayo. We are on our last Sunday na naman of the month. Napakabilis po ng panahon. Tama po? The whole month of May, mapapansin po natin, talagang binusog po tayo ng ating Panginoon sa mga parables. Sino dito po nag-enjoy? At maraming naintindihan tungkol sa parables. Ngayon, kapag nagbabasa tayo ng parables, hindi na lang natin siya basta binabasa. Tama po? Ngayon, na-encourage tayo na meron pa palang mas malalim na meaning itong mga parables na to. So, kailangan natin pag-aralan. Amen po? Amen po ba? Sabi po dito, ano nga po ba ang parables? Para mas maintindihan po natin, sabi po dito, it is apparently simple story used to illustrate a moral or spiritual lesson. So, mga simpleng storya lang po na kapag inintindi at inaral natin, istorya po na galing sa Panginoon para mas malinaw po. Tama po? Istorya po, mga simpleng storya po na kapag inaral po natin at hinukay po natin ng malalim, makikita po natin na meron po itong tinuturo sa atin in our moral life and in our spiritual life. Amen? To teach great truth or to challenge the hearers to change their own behavior. So lahat po tayo narinig po natin ng parables. Amen po? So kung narinig po natin ng parables, dapat pala ito po yung nagtutulak sa atin at nagcha-challenge sa atin to change our own behavior. May nababago po ba? May nababago po ba? Amen. Iba't ibang klase po ng parables na may iba't ibang klase ng kahulugan at aral na makukuha po galing sa ating Panginoon. Kaya naman, this morning, Life Giver Binyan, be excited. Even sa mga kasama po namin sa online, we will continue our parable series for this month of May, and we will continue this by watching this short video clip. Sige, panoorin po natin. Father Abraham. I saw you with Lazarus. Send him to me.
that he might dip the point of his finger in the water and touch my tongue. I'm in agony from these flames! Son, you remember, in your life you received your good things. And Lazarus here received his bad things. Now he is being comforted and you are in agony. Please, please. Besides all of this, there is between us a great chasm affixed. If someone wishes to come from here to you, they cannot, and no one can cross from you to us. Father Abraham, there's one thing I ask of you. Let Lazarus go to my father's house, for I have 5 brothers. Let him tell them, warn them, so that they too do not come to this place of torment! They have Moses. They have the prophets. Let your brothers hear them. No. No. But if someone from the dead comes to them, they will repent. No, if they will not listen to Moses and the prophets, neither will they be persuaded though one rises from the dead. No. Please. No. No. Please. No. Lazarus, come to the place your father has prepared for you. We are praying, Lord God, na buksan mo po ang aming mga puso to understand, Lord God, what parables, kung ano po ang ibig sabihin ng parables na ito, Panginoon. Lord, open our hearts widely, Panginoon. Lord, kung meron man, Lord God, right now, na gusto ko pong ituro sa amin, if you want to rebuke us, to teach us, Lord God, Lord, para magdala po ito ng transformation sa buhay po ng bawat isa. Panalangin ko po, Panginoon, you are free to move. Holy Spirit, you are free to move in this place. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. On that video, that is actually the last part na pag-uusapan po natin ngayon. So para mas malinaw po sa atin, bakit at paano po kaya lumabas itong parables na ito. So atras po tayo ng konti. So kung babalikan po natin, mababasa po natin from verse 1, makikita po natin the parable of shrewd manager. O sa Tagalog ay tusong katiwala. So doon po siya nanggaling. To summarize this story is about sa isang katiwala na hindi po mapagkakatiwalaan ng kanyang amo sa pera. So in verse 14, dito po siya nanggaling. In verse 14, sabi po dito, the Pharisees who love money heard this and were sneering at Jesus. So nung marinig po ng mga Pariseo, kinutya nila ang ating Panginoong Jesus tungkol dito sa parables na to. Bakit po? Kasi sobrang mahal na mahal nila ang pera. Mahal nila ang salapi. So kita po ba natin na huling-huli ni Jesus yung inis ng mga Pariseo? Na-experience nyo na ba to na merong mga tao na isang salita lang huling-huli yung inis nyo? Amen? Ganun po yung nangyari sa kanila. Nagbaba ang Lord ng parables about sa manager na to. Tapos inis na inis sila. Kasi tungkol sa pera, yung sinasabi ng Panginoon, and they love money. Di ba? Pero aware po ang ating Panginoon na sa pamamagitan ng parables na binaba niya sa disciples at sa mga Pariseo na trigger ang mga Pariseo. So ang ginawa ni Lord, siyempre, sinundan pa ni Lord ng mas matindi. Pero this time, hindi po basta parable lang yung ibinigay ng ating Panginoon.
This time, mas mabigat to kaysa sa naunang parable. Let us read Luke chapter 16, verse 19 to 31. There was a rich man who was dressed in purple and fine linen. So sa mga naka-purple, mamaya, ayan. And live in luxury every day. At his gate was laid a beggar named Lazarus, covered with sores and longing to eat what fell from the rich man's table. Even the dogs came and licked his sores. Next po, the time came when the beggar died and the angels carried him to Abraham's side. The rich man also died and was buried in Hades, where he was in torment. He looked up and saw Abraham far away with Lazarus by his side. So he called him, Father Abraham! Ito po yung napanood natin kanina. Have pity on me and send Lazarus to dip the tip of his finger in water to cool my tongue. Papuntahin mo si Lazarus dito, isawsaw niya yung daliri niya sa tubig para maibsan naman yung hirap na dinadanas ko. Because I am in agony in this fire. But Abraham replied, Son, remember that in your lifetime, you received your good things while Lazarus received bad things. But now he is comforted here and you were in agony. And beside all this, between us and you, a great chasm has been set in place, so that those who want to go from here to you cannot, nor can anyone cross over from there to us. He answered, Then I beg you, Father, send Lazarus to my family, for I have 5 brothers. Let him warn them, so that they will not also come to this place of torment. So Abraham replied, They have Moses and the prophets. Let them listen to them. No, Father Abraham, he said, but if someone from the dead goes to them, they will repent. He said to him, if they do not listen to Moses and the prophets, they will not be convinced, even if someone rises from the dead. Letter A, the rich man. Dives. Is another term po na ginamit po ng Bible to describe this man. It is used to refer a typical rich man. So sa madaling salita, tong rich man na to ay rich man talaga. Kasi hindi naman siya papangalanan ng Lord na rich man kung hindi po siya mayaman. Tama po ba? Di ba? Sabi po ng verse, he was wearing a purple linen. So may mga naka-purple po ba dito? Meron po? Ayan. So sino po nakakaalala nung nag-speak po ako dito about kay Lydia? Di ba? Si Lydia po ay, sino po siya? He is a businesswoman. Ang business siya po ay nagbebenta siya ng purple linen. Tama po? Meron po siyang ang presyo po ng purple linen ay minsan na po naging 15 times more valuable than gold. So sa madaling salita, ang isang pound po ng purple cloth ay nagkakahalaga ng almost $60,000. O sa madaling salita, 3 million pesos po sa atin. Ganun po siya kamahal. So Tyrian purple, so para mas maintindihan natin bakit siya mahal, dahil mahirap po siyang gawin. Dahil ang source po ng pagkukulay ng purple is nanggagaling po sa isang predatory sea snails. So na makukuha lang po yan sa Mediterranean Sea. So ibig sabihin po, sa madaling salita, tong lalaki na to ay mayaman talaga siya. And this man also live in luxury every day. Ganun po siya kayaman. Araw-araw, nararanasan niya lang naman ang marangyang buhay na meron siya. Living in luxury life means this man lives in exclusive, comfortable, expensive, and superior in quality. Sino po nakaka-experience yan dito? Meron po ba? Baka mamaya biglang may madulas. Di ba? Sa madaling salita, tong tao po na to ay nabubuhay nang wala po siyang inaalala. Ganun po yung klase ng pamumuhay na meron siya. Di ba? Yung sosuotin, yung kakainin, yung gagamitin, even yung tutulugan, hindi niya inaalala. At ang mga gamit na ginagamit niya ay hindi lang po basta-basta. So kung meron man dito na magaan ang buhay at hindi na i-stress, siya po yun. Ganun po tong lalaki na to.
And this man has everything life can offer. Gusto niyo po yan? Parang ayaw niyo. Gusto niyo po yun? Di ba masarap yun? Ayun po ba? Masarap yun, di ba? Tanayin niyo po mag-amen. Masarap yun, di ba? Mapapasana all ka na lang talaga. Amen? Letter B, si Lazarus. On the other hand, there is the man na tinawag po ng Bible na beggar. Lazarus, his name from Hebrew word na Eleazar, na ang ibig sabihin po is God has helped. Amen? Gusto ko lang din po maklear that this Lazarus that we are talking about ay hindi po siya yung Lazarus ng Bethany na binuhay po ng ating Panginoon. So, ayan. So, itong si Lazarus po ay isang pulube. And I assume na every one of us po ay alam po ang itsura or kalalagayan ng isang pulube. Tama po? Alam po natin ang itsura. They're the ones who are asking for food, money, or clothes. Tama po? Tama po ba? Yan. Sa verse 21, dinescribe po siya sa Bible na siya po ay sobrang hirap. Walang bahay, walang inuuwiang pamilya, walang trabaho, at kahit pambili ng pagkain, wala po siya. Sa sobrang hirap at gutom po nitong si Lazarus, no, nag-aantay na lang po siya ng mga pagkain na nahuhulog mula sa lamesa ng mayaman. Sabi po ni Barclay, food was eaten with the hands, and in every wealthy houses, the hands were cleaned by wiping them on a hunks of bread, which they were thrown away. This is what Lazarus was waiting for. So sa mga mayayaman po, no, kapag madumi po yung kamay nila, ang pinapapagpag daw po nila, piraso ng tinapay. At yung mga nauhulog po na mumo, yun daw po yung inaantay ni Lazarus. Ganun po kahirap si Lazarus. Can you imagine, no, yung buhay nitong si Lazarus? Di ba? Kung kanina, yung mayaman, nasa kanya na po lahat, itong si Lazarus, wala sa kanya lahat. Hirap na siya, gutom at kumakalamas sikmura, tapos punong-puno pa ng sugat yung katawan niya, to the point, sabi po sa verse kanina, na merong mga aso na lumapit sa kanya para dilaan po yung mga sugat niya sa katawan. Ganito po in-explain or in-elaborate ng ating Panginoon ang karumal-dumal po na sitwasyon ni Lazarus. We will see in the story na yes, magkaiba po sila ng status ng buhay, magkalayo at sobrang layo po ng status ng buhay nila. Tama po ba? Pero magkaiba po sila ng naranasan. Parehas po sila ng ending, pero magkaiba po ang kanilang dinanas. So what are we going to learn about the life of the rich man and Lazarus? So number 1, there is a destination. Lagi po natin tatandaan that after the life that we have on earth, meron pong destination. These two characters that we are talking about, magkaibang estado ng buhay, may sobrang yaman at sobrang hirap. Pero kahit magkaiba po ang estado ng buhay nila, iisa lang yung naging ending nila, and that is death. Kamatayan. Malinaw po na tayong lahat ay mamamatay, at malinaw din na walang kahit sino po ang may alam kung kailan po tayo mamamatay. Amen? Ang tanong, sa bawat isa po sa atin ngayong umaga, amen? Saan po tayo mapupunta after po nating mamatay sa mundong ito? Tingnan mo nga yung katabi mo. Mukha bang kasama siya? Mukha bang kasama yan? Kayo na po bahala mag-isip kung saan? Amen? Amen? So para mas maintindihan po natin, ano po ba yung naging situation na itong dalawa na to? Ano po ba yung meron dun sa lugar na pinuntahan nila? Letter A, sa verse 22, Abraham's bosom. Verse 22a, sabi po dito, the time came when the beggar died and the angels carried him to Abraham's side. In NASB po, ang version po na ginamit dito is Abraham's bosom. Ayan. Tong word po na ito ay isang beses lang natin mababasa sa New Testament. At ito lang po, dito lang po sa story natin ito mababasa. Wala na pong iba. In ESV, ang ginamit po ay next to Abraham. Sa CEV, ang ginamit po ay with Abraham. Sa NCV, ang ginamit po, the arms
of Abraham. Alright? And it comes with the Greek word, kolpos. Sabi mo nga, kolpos. Yan. Gusto ko pong malaman nyo na lahat ng translation po na binanggit ko kanina, iisa lang po ang meaning. At ito po ay nagko-convey para maiparating lang po sa atin ang message ng ating Panginoon. So ano po yung mensahe? Na si Lazarus ay totoong nakarating sa lugar kung saan merong kapahingahan. Nakarating po talaga si Lazarus doon. Bakit? Kasi hirap siya nung nabubuhay pa siya. May gusto na po ba magpahinga? Wala pa naman. Ang gusto pong iparating ng Panginoon, ang mensahe na si Lazarus ay nakarating sa lugar kung saan merong contentment. Merong kakontentuhan at merong kapayapaan na hindi naranasan ni Lazarus nung siya po ay nabubuhay pa. For the Lord's people, si Abraham po ay considered as the father figure of all. So you know what the Lord did not select someone to bring in Abraham's bosom because of his status in life, but because of his mercy. Gusto ko pong malaman nyo na yung status ng buhay mo ay hindi yan magiging reason para daling ka ng Lord doon. Sa mercy at sa habag at sa awa lang po yan ng Panginoon. Amen? Sa madaling salita, hindi po tinitignan ng Panginoon ang estado ng buhay na meron ka ngayon. Yung buhay or yung season ng buhay mo na meron ka ngayon para sabihin niya na sa langit or sa impyerno ka pupunta. Hindi po yun dun kinukuha at hindi po yun dun nanggagaling. Gusto ko pong malaman nyo na si Lord ang nakakaalam at makakapag-decide niyan base po kung anong klase ng pamumuhay meron ka at base sa grasya at habag lang ng Panginoon. Both men eventually died. Lazarus did not even have the honor on his burial. No, nung namatay po si Lazarus, wala man lang kahit anong honor sa burial niya, sa burol niya. Pero ang pinakamaganda, yet heaven honored Lazarus. Amen. Alam niyo po, some scholars also explain, so ano ba tong bosom na to na pinag-uusapan po natin? Bosom also means the loving care and protection. Para makuha po natin, nung pagdating po ni Lazarus sa Abraham's bosom or sa Abraham's side, para po siyang isang sanggol na hawak po ng magulang. Ang isang sanggol po pag hawak-hawak ng magulang, saan po yan nakalagay? Sa dibdib. Tama po. Parang ganun po yung nangyari. Pagdating po ni Lazarus dun sa side ni Abraham, ganun po yung ginawa sa kanya ni Abraham. Niyaka po siya na para po siyang sanggol. Amen? Ganun po siya. Di ba kapag dinidikit po natin ang sanggol sa dibdib natin or sa dibdib ng magulang, nararamdaman nila na, ano mo yung kahit wala po silang masyadong alam, nararamdaman ng mga bata that they are protected. That they are loved. That they are cared for. Amen po? Amen po ba? So ganun po yung naranasan ni Lazarus. Nung dinala po siya ng anghel sa piling ng ating Panginoon. Letter B, Hades. Place of torment. Verse 22b, the rich man also died and was buried. Mga kapatid, napansin niyo po ba yung pinagkaiba? Sino po nakapansin ng pinagkaiba? Amen? Napansin niyo yung pinagkaiba? Nung namatay si Lazarus, he was carried by the angels. Carried by the angels at Abraham's bosom to be protected and taken care of. But this rich man, nung namatay po siya, ano nangyari sa kanya? He was buried. Nilibing lang po siya, tapos na. After his death, or after his life here on earth, gusto ko pang malaman nyo na siya po ay pinadala sa Hades. In Hebrew scripture, ang salitang ginamit po sa lugar nito ay sa lugar ng mga patay ay Sheol or place of departed souls or spirits. In the New Testament Greek, equivalent to Sheol po is Hades, which is also the general reference to the place of dead. So ito pong mayaman na lalaki ay pinadala ng Panginoon sa lugar ng mga patay for him to be, para anong gawin sa kanya? For him to be tormented. Amen?
Tormented in Greek po is vasanisterio. Sabi mo nga vasanisterio. Which mean torture. Siya po ay pinadala sa Hades ng Panginoon para pahirapan. Torture means the action or practice of inflicting severe pain. Ito po yung nararanasan ng mayaman. Severe pain of suffering on someone as a punishment or in order to force them to do or say something. Sa madaling salita, ito pong mayaman na lalaki ay pinadala ng Panginoon sa Hades para pahirapan. Tinapon ang mayaman na lalaki sa lugar ng mga patay para parusahan at pahirapan, pero hindi lang po isang araw. Hello, Life Giver Binya, may kausap pa po ba ako dito? Hindi lang po isang linggo or hindi lang isang buwan. The rich man, listen to this, the rich man was sent to Hades to be tormented throughout eternity. Eternity po ang usapan natin dito, hindi po isang araw. Yung mapasok ka nga lang ng isang linggo dinadamdam mo Amen? Baka mamaya may tumayo po dito tapos magtanong sa akin na, Coach, paano nangyari yun? Paano nangyari ang isang mapagmahal na Diyos ay nagtatapon ng mga anak niya sa hell? Para malaman po natin, para mas malinaw, Matthew 25 verse 41, sabi po dito, pagkatapos sasabihin ko naman sa mga tao, sa aking kaliwa, lumayo kayo sa akin. Kayong mga isinumpa ng Diyos, doon kayo sa walang katapusang apoy na inihanda para sa dyablo at sa kanyang mga kampon. Malinaw po ba? Malinaw po, Life Giver Binyan? Sabi po dito, the hell was made para kanino? Para saan? Sa dyablo at sa kanyang mga kampon. Well, madalas po ang problema sa ating mga tao, aminin man natin o hindi, kilala lang natin ang karakter ng Diyos na siya po ay mapagmahal. Tama po ba? Kilala lang natin si Lord, yes, mapagmahal si Lord, forgiving si Lord, mapagpatawad siya. Amen? Pero hindi po natin isinasama yung karakter ng Panginoon na siya po ay just. Siya po ay galit sa kasalanan. Di ba? Ginugusto natin sa langit, gusto natin pumunta sa langit at ayaw natin sa impyerno, pero ayaw natin sumunod sa Panginoon. Hindi po yun pwedeng mangyari. Di ba? Gusto mo sa langit, ayaw mo sa impyerno, pero ayaw mo sa Lord. Ano ka? Sinuswerte? Parang ganito lang yan Gusto mong sumahod pero ayaw magtrabaho. Amen po ba? Wala pong ganon, mga kapatid. Jesus Christ came and died para sa kasalanan ng bawat isa po sa atin. So that no one would have to die and stand before God because of their sin. Sin. Amen? Di ba? Amen po ba? Palakpakan po natin ang Panginoon. Totoo ngang malamig po dito. Alright. Di ba? Dumating po ang ating Panginoon para bayaran yung kasalanan na alam naman ng Lord na kahit anong gawin mo, hindi mo kayang bayaran. In John 3:16, sino po nakakasaulo ng John 3:16? Naniniwala po ako dito, lahat ng version ng John 3:16 sa ulo nyo na. Amen? Sige, tatawag po ako ng isa. Parang walang tumitingin dito. Parang gusto kong tumawag Amen po. So alam po natin ang ibig sabihin ng John 3:16. Amen po ba? John 3:16, sinasabi po ng Panginoon sa buong katauhan, no? This is the impression. Sabi po ng Lord, you can only go to hell over my dead body. Tayo po ang napili na mapunta tayo sa hell or sa impyerno. Hindi po ang ating Panginoon. Maniwala po kayo. Hindi ka pinapadala ng Lord sa impyerno. Mga kapatid, Life Giver Binyan, lagi po natin itong i-consider that our God is a loving and kind God. Napagmahal po at mabait ang ating Panginoon, and He will not force you to do anything that you don't want to do. Hindi ka po puwersahin na, Lord, na gawin yung mga bagay na ayaw mo naman gawin. Di ba?
Sinasabi ba ng Lord, pinipilit ka ba ng Lord pag dumarating yung isang araw na ayaw mo siyang piliin? Pag mas pinipili mo yung sarili mong desire. Amen? Mas pinipili natin yung mga gusto natin. Ngayon, ang tanong ko po, na tayo lang ang makakaalam na sagot. Yung ginagawa mo ba, o yung ginagawa ba natin ay panglangit o pang-impyerno? Some of us, maybe, meron pong mas alam na mas malalim na kahulugan ng torment, but wala pong nakakaalam ng tunay na pakiramdam ng isang taong tinotorture. Matorture ka nga lang emotionally, ang hirap na. Amen? Yung pa kayang araw-araw kang susunugin. Amen po ba? Maniwala po kayo, hindi po kayo masasanay sa apoy na to. Hindi po totoo ang salitang manhid sa impyerno. Point number 2, the boundary of God's mercy. After po ipakita ng parable or story na to, ang buhay natin dito sa mundo ay may hangganan and there is a destination for each of one after death. Ipinakita din po sa story ng rich man and Lazarus, listen to this, na ang awa at habag ng Diyos ay merong hangganan. May hangganan po ang awa at habag ng Panginoon. Alam po natin that God is the God of mercy. Amen po ba? He is the God of mercy and we cannot comprehend this mercy. Hindi po natin kayang sukatin, hindi natin kayang abutin kung gaano kalaki at kalawak ang habag ng Panginoon. Di ba? Wala pong hangganan ang Diyos. Amen? Amen po ba? Wala pong hangganan ng Diyos, pero hindi po ibig sabihin na infinite si Lord, infinite na rin po yung mercy niya. May boundary po ang mercy ng Lord. Ang problema po, dahil kilala ng tao na ang Diyos ay walang hangganan, amen, tinitignan din nila na wala pong hangganan ng mercy ng Lord. Ano po ang hangganan ng awa ng Diyos? Kamatayan. The truth is, it is appointed for us to die once. Isang beses lang po tayo mamamatay. Meron na po bang muling nabuhay dito? Wala pa naman. Isang beses lang po tayo mamamatay. And after this, ano pong kasunod? Ano pong kasunod after ng kamatayan? Ala, pastora. Ano pong kasunod after ng kamatayan? Judgment. Amen. Ala, sabi, ay, judgment pala ang kasunod. Amen. Judgment po after ng kamatayan natin dito sa mundo. Ang buhay po natin dito sa mundo ay isa lang. Isa lang po, hindi po tayo katulad ng mga laro sa cellphone nyo na meron pong paulit-ulit na buhay. Namamatay tapos lalabas sa screen, try again. Wala pong ganun. Isa lang po ang buhay natin. Hindi po tayo pusa. Yung pusa nga, pag nasagasaan ng sagad, namamatay agad, ubus yung siyam eh. Amen. Wala po, isa lang po ang buhay natin, mga kapatid. Maniwala po kayo sa akin. Once na namatay tayo, ang kasunod po nito ay judgment na agad. It's either heaven or hell. Wala pong purgatorio. Wala pong purgatorio, mga anak ng Diyos. Huwag po kayo maniniwala na kapag namatay siya, ipapanalangin ko na lang para makarating siya sa langit. Maniwala po kayo kung ano yung buhay niyan dito, yun na yung magiging resulta ng after ng pagkamatay niya dito sa mundo. Yun na po yun. Putput na yung tuhod mo, hindi pa makakakalahati yan. Maniwala po kayo sa akin. May natututunan po ba tayo, mga anak ng Diyos? Amen? Ganito po ang nangyari sa mayaman at kay Lazarus. Kung doon ka mapunta sa Abraham's bosom, for sure panatag ka. May kapahingahan, may comfort na, at mayroong pangkapayapaan, at mayroong kagalakan. Eh paano kung sa impyerno ka mapunta? Describe po kanina that Hades is a place of torment. Magdurusa ka talaga at mahihirapan. Kaya alam nyo, sa sobrang hirap po at hindi nang naranasan ng mayaman sa Hades, nagmakaawa po siya.
So ano pinagmakaawa po ng mayaman? Letter A, the plea for himself. Verse 24, So he called to him, Father Abraham, have pity on me, and send Lazarus to dip the tip of his finger in water and cool my tongue, because I am in agony in this fire. Nagmamakaawa po yung mayaman para sa sarili niya. He begged for mercy. Nagmamakaawa. Alam mo, masasabi mo na lang na alam mo yung salitang awa. Eh nung nabubuhay ka nga, hindi mo yan alam. At the beginning of this parable, nakita po natin that Lazarus was the beggar. Tama po? Si Lazarus yung beggar. Si Lazarus yung pulube. Now, gusto ko malaman nyo that the rich man is doing the begging. Can you imagine? Ang yaman nung nabubuhay, ngayon yung nagmamakaawa. He wanted mercy and he cried for it. Yung pagtawag niya ng father kay Abraham is nagpapakita po that this rich man ay descendant din po ni Abraham. Kaya lang, kahit na descendant po siya ni Abraham, it is not enough to escape the place of torment. Kagaya po na laging sinasabi ni Reb, bit-bit mo yung sarili mong cross. Ikaw ang may sagot ng sarili mong growth. Hindi mo pwedeng sabihin na nandun ka sa place of torment, ay, hindi pwede. Member ako ng Life Giver Binyan, kay Reb dyan ako eh. Pwede ba yan? Pwede po ba yan? Ay, under ako ni Coach Micah sa Nagkarlan, hindi po pwede mangyari yun. Hindi po yun pwedeng mangyari, maniwala po kayo. Siya po ay descendant ni Abraham, pero hindi po yan naging excuse para maging excuse siya doon sa place of torment. Natututo po ba kayo, mga kapatid? Hallelujah. Napakaganda po ng topic ng Lord. Napakaganda po ng word. Nire-request po ng mayaman na to na ipadala doon si Lazarus kahit po after life, ang tingin po ng mayaman sa sarili niya ay superior pa rin siya over Lazarus. Ang tingin niya, servant niya pa rin si Lazarus na pwede niyang utusan hanggang kamatayan. Amen? Hindi pa rin, sa madaling salita, hindi pa rin po naaalis dun sa isip at dun sa isip. Sa isip ng mayaman, yung sense of entitlement. That he was entitled na utusan si Lazarus anytime na gustuhin niya. So ano po yung pinagmamakaawa niya? Na ipadala daw si Lazarus doon at ano po? Isawsaw ang daliri. No, isawsaw man lang ang daliri or dulo ng daliri ni Lazarus. Para, alam niyo po yan, para mapatakan yung dila niya. Para malamigan daw po siya. Or mapawi yung uhaw na nararanasan niya. You know what? Nung nag-research po ako, ang lumabas po na yung water po, it indicates na sinasabi dito, ang hinihingi po ng mayaman ay awa ng Diyos. Because he was thirsty. He was thirsty. Nauuhaw po siya. Hindi po yung uhaw na nararanasan natin ngayon. Yung nararamdaman mo, hindi po yung ganong klase ng uhaw. But his heart, yung puso po ng mayaman at that moment ay uhaw. He is longing for water or mercy of God. Doon po siya nauuhaw. Yun po yung hinihingi niya. Pero nakakalungkot. Kagaya po ng sinabi ko kanina, ang hangganan po ng awa ng Diyos ay ito na, wala po siyang nakuha. Pero anong sagot po ni Abraham? Verse 25, but Abraham replied, Son, remember that in your lifetime you received your good things while Lazarus received bad things. But now he is comforted here and you are in agony. Nung sumagot po si Abraham, sabi niya, ang dami mo nang tinanggap na mabubuting bagay. Ang ganda na ng kalagayan mo noon. Samantalang si Lazarus, nung nabubuhay, hirap na hirap siya. Pero ngayon, nasa mabuti ng kalagayan si Lazarus at ikaw naman ngayon na naghihirap at tumingi ng awa.
Gusto ko pong malaman nyo, nung paghingi ng awa ng mayaman, hindi po awa ang nakuha niya. Ang nakuha niya po ay justice. Hinatulan po siya base po sa kanyang pamumuhay. Gusto ko pong malaman nyo na aanihin po talaga natin ang resulta na kung paano po tayo nabubuhay sa mundong ito. Para pong sinampal ng katotohanan yung mayaman. Ang gusto po ng mayaman, relief. Hindi po relief goods. Ang gusto po ng mayaman ay relief. Kunting kapahingahan man lang. Di ba? Doon sa nararamdaman niyang hirap. Pero hindi po yun ang nakuha niya. Tapos hindi pa po natapos si Abraham, sinundan niya po. Sabi niya po, and beside all this, between us and you are great, had you a great chasm have been set in place so that those who want to go from here to you cannot, nor can anyone cross over here to us. So imposible po yung gustong mangyari ng mayaman. Kasi merong pumapagitan sa kanila na malaking bangin. So parang yung nandun po sa napanood natin kanina, yung sa Hades ay hindi makakapunta sa Abraham's bosom at yung mga nasa Abraham's bosom kahit kailan po ay hindi makakapunta sa Hades. Kakasampal lang po sa kanya ng katotohanan pero ito na naman siya. Another truth po na tinapat din po siya dun sa request niya. There is no bridge between heaven and hell. The chasm represents the fixed and permanent position of hell. So ibig sabihin, kapag nandun ka, permanente ka na doon, kapatid, maniwala ka sa akin. Amen? If you are there forever. Hindi ka na makakatawid. Ano yun, isasampa mo lang yung kabilang paa mo, magpapalamig ka lang ng konti, hindi po yung mangyayari. Amen? Dalawang salita na hindi mo gugustuhin marinig kapag namatay ka. Too late. Gusto niyo po ba marinig yon? Pag nandun na kayo, sasabihin sa inyo, it's too late. If you cry for Jesus after you are dead, gusto ko mamalaman, it's too late. Kapag namatay ka na at nandun ka napunta sa impyerno, kahit anong pagmamakaawa mo, kapatid, huli na ang lahat. Kaya nga kung nabubuhay ka or namuhay tayo sa mundo na katulad ng pamumuhay ng mayaman, kahit ano pang iyak natin sa Panginoon or pagmamakaawa po natin sa Kanya, sad to say, it's too late. Ano po ba yung naging buhay ng mayaman? Alam niyo po, para mas maintindihan natin, bakit siya napunta sa impyerno, unang-una naglack po ang mayaman sa awa. Masyado po siya naging greedy. Naging greedy po siya dun sa kayamanan at sa luxury life na meron siya to the point na hindi niya binigyan ng kaprasong awa si Lazarus. Sabi po nun sa verse kanina, at his gate. So the rich man was aware na si Lazarus ay nasa gate niya lang po. Pero hindi niya po in-extend yung kamay niya para tulungan si Lazarus. Baka kasi mamaya iniisip niyo po pag yumaman ka pala, sa impyerno ka na mapupunta. Hindi po yun ganon. So letter B, the request for his brothers. 27, he answered, then I beg you, Father, send Lazarus to my family, for I have 5 brothers. Let him warn them so that they will not also come to this place of torment. Napapansin niyo po ba, from the very start, nung ang mayaman po, ay nandun na sa Hades, kinakilala niya si Lazarus, nakilala niya si Abraham, and up to this moment, naaalala niya yung mga kapatid niya. Amen po? Napansin niyo po ba yon? Gusto ko pong malaman nyo na kapag nasa impyerno ka or nasa hell ka, hindi po mawawala yung sense, yung ano natin, yung mga alaala natin. Bakit? Kasi kung wala kang alaala, hindi mo mararamdaman na you are tormented. Kasama po sa torment natin is physical, emotional, lahat-lahat na po, lahat po yan ay talagang dudurugin sa atin kapag tayo po ay nasa impyerno. Amen? Nararamdaman niya, alam niya yung pakiramdam that he is being tormented. So naalala niya na meron pala akong 5 kapatid. Na ganun din yung klase ng pamumuhay. So the rich man was worried.
So kanina, nirequest niya na si Lazarus na ipadala sa kanya. Ngayon naman, ang request niya ay ipadala para sa pamilya niya. Despite the fact na narinig niya na po yung katotohanan, mapilit talaga to. Hindi pa rin nagbabago yung kaisipan niya na superior siya at mababa si Lazarus. So ang ginawa nung mayaman, nirequest niya ulit si Lazarus na ipadala naman doon sa pamilya niya at sa mga kapatid niya. Obviously, at this very moment, naalala at nag-aalala naman ng mayaman na hindi niya nagawa nung siya ay nabubuhay pa. Bakit? Kasi ayaw niya pong maranasan na mga mahal niya sa buhay yung paghihirap na nararanasan niya. Kaya lang parang hindi, alam niyo, parang hindi niya pa rin po naiintindihan na imposible na yun mangyari. Na imposible nang mabuhay si Lazarus ulit para warningan po yung mga kapatid niya. Verse 29, sabi po dito, Abraham replied, "They have Moses and the prophets. Let them listen to them." "No, Father Abraham," he said, "but if someone from the dead goes to them, they will repent." He said to him, "If they do not listen to Moses and the prophets, they will not be convinced even if someone rises from the dead." Ang gusto pong mangyari ng mayaman, maka-witness ng miracles or supernatural thing yung mga kapatid niya para maniwala na meron talagang langit at impyerno. Alam nung mayaman na yung way ng pamumuhay ng mga kapatid niya, aware po siya dito eh. At alam niya rin na kailangan ng mga kapatid niya na marinig yung katotohanan. Alam ng mayaman na kailangan ng mga kapatid niya yung bagay na hindi niya po nagawa. Tanong niyo po sa akin kung ano. Ang magsisi. Sino po dito nakarinig na ng statement na hindi naman totoo yung impyerno? Meron po ba? Pero madalas maririnig niyo po ito sa bahay niyo. Lumayas ka dito, demonyo ka. Sounds familiar? Di ba? Meron po mga tao na nagsasabi na maniniwala lang ako kung meron na nakapunta dyan, tapos babalik siya, tapos sasabihin niya na totoong may impyerno. Ganun po ang sinasabi ng mga tao. Ang katwiran po ng marami, to see is to believe. Paano kung merong isang tao na tatayo dito sa harapan at magte-testimony? Alam niyo, nung namatay ako last week, napunta ako sa impyerno eh. Tapos nakita ko sobrang paghihirap doon. Hindi niyo gugustuhin na mapunta sa lugar na yon. Doon lang po ba tayo maniniwala? Amen? Tapos sasabihin niya, please maniwala kayo sa salita ng Diyos. Please maniwala kayo at manampalataya sa Panginoon. Kailangan ba may ganun pa bago tayo maniwala? Palagay ko po, parang kahit mangyari, hindi po kayo maniniwala. Amen? Alam niyo po mga kapatid, hindi po naging ganito ang response ni Abraham. Kung hindi sila maniwala sa mga katuruan, hindi rin sila maniniwala kahit may patay pa na muling mabuhay at mag-preach sa kanila. That Moses and the prophets indicates the Old Testament. So ibig sabihin, ibinigay na sa inyo lahat ng turo. Alam nyo na yung mga ibig sabihin dito. Ngayon, kung hindi ka maniniwala at hindi ka mananampalataya, kahit sino pa yan, Poncio Pilato, ang tumayo sa harapan mo, hindi ka talaga maniniwala. Amen? Sagot ni Abraham, don't they have Moses and the prophets? Hasn't God given them all the information that they will, alam mo yun, na pwede nila makuha para makaiwas sila dun sa impyerno? Ibinigay na lahat sa kanila. Ang totoo at pinakatotoo sa lahat ng katotohanan ay nasa kanila na po. Merong namatay at nabuhay para warningan tayo na huwag tayong mapunta sa lugar na yon. Tanong niyo po sa akin kung sino.
Mas malakas, tanong nyo po sa akin kung sino? Yung nagkwento ng story na to. Ibinigay na po ni Lord. Alam ko po, alam nyo po yan. Pero bakit maraming tao po up to until now, hindi pa rin po naniniwala? Dumating po ang ating Panginoong Hesus. Namatay sa krus at nabuhay ulit para iligtas tayo sa kapahamakan ng kamatayan. Iligtas tayo sa impyerno. Yet, ang dami pa rin hindi naniniwala. Namatay ang mga disciples para mag-preach ng katotohanan patungkol sa bagay na to. Noon pa man, pinipreach na yung gospel, kaya lang, ang dami pa rin hindi naniniwala. Nire-reject ang gospel. Pinagtatawanan ng gospel. Kinukustyon ng gospel. Kailan pa maniniwala ang tao? Kapag patay na? Kapag nasa impyerno na? Amen? So po malaman nyo that the rich man wasn't lost because he was rich. He was lost because he did not listen to the law and the prophets. Gusto ko pong malaman nyo that many will also be lost for the same reason. Malapit na po ako matapos. What happens after we die? How do our lives on earth affect how we spend eternity? Alam mo, yung iniisip natin na pansamantalang buhay po natin dito sa mundo will affect our eternity. Baka mamaya sinasabi mo, mahaba naman yung buhay ko, kaya ko naman. Pero gusto ko malaman mo kung anong klase ng buhay na meron ka after this life on earth. Yun yung magiging buhay mo throughout eternity. It teaches that what we believe and place our faith in during our earthly lives determines our eternal destiny. Pinakita po sa parables na ito yung mga katuruan at maling paniniwala na binasag ng ating Panginoong Hesukristo. Binasag ng Panginoong Hesukristo ang katuruan katulad ng universalism. Na lahat naman ay mapupunta sa langit. At pinakita niya dito sa story na to na hindi po lahat ay mapupunta sa langit. Pinasag po ng ating Panginoong Hesus ang paniniwala ng iba na hindi totoo ang impyerno. He illustrates kung saan mapupunta or saan napunta ang mayaman pagkatapos niyang mamatay. Binasag ng ating Panginoong Hesukristo ang paniniwala na kapag may pera o mayaman ay pinapaboran ng Diyos. At ang mga mahirap ay sinumpa. Pinakita ng ating Panginoong Hesukristo na hindi nakabase sa financial status mo kung saan ka mapupunta pagkatapos mong mamatay. The parable of the rich man and Lazarus is a reminder that Jesus calls us to live our faith here and now. Hindi po soon. Here and now. Yung buhay po natin dito sa mundo ay may eternal impact. Isang araw, huhusgahan ng Diyos kung paano tayo mamuhay dito sa mundo. Namumuhay ka ba na papunta sa langit o namumuhay ka papunta sa impyerno? May I invite everyone to stand up. Tayo po tayong lahat. Sige po, let us close our eyes. Alam mo kapatid, come on, let us close our eyes. Habang buhay pa tayo dito sa mundo, there is a chance. Huwag nating antayin na huli na ang lahat bago pa tayo maniwala.
Alam mo, pwedeng isa sa mga hindi naniniwala ay ang nanay mo, ang tatay mo, mga kapatid mo, or pwedeng mga kaibigan mo. Mga lagi mong kasama, mga kaklase mo, mga katrabaho mo. Ang tanong, what will you do bilang ikaw ang nakakaalam ng katotohanan? What will you do? Alam mo yung katotohanan for the longest of time. Lagi mong kasama yung nanay mo, kapatid mo, kaibigan mo. Pero up to this very moment, wala ka pa rin ginagawa. Kapatid, gusto kong sabihin sa'yo, kung gaano ka naniniwala na totoo ang langit, ganun din katotoo ang impyerno. Mas nakakaiyak at masakit sa puso na mawala sila nang hindi man lang natin nagawa yung mission natin na dalhin sila sa paanan ng Panginoon. Tigilan na po natin yung nakasanayan nating sabihin. Tigilan na po natin yung pagiging hipokrito. Na kapag nawala sila, sasabihin natin na wala ng sakit at wala ng paghihirap. Mga kapatid, gusto ko pong malaman nyo, dahil ang totoo, mas masakit at mas mahirap ang pupuntahan nila kapag hindi sila nakakilala sa Panginoon. Life Giver Binyan, walang tunay na rest in peace sa impyerno. At this very moment, after you heard the story of the rich man and Lazarus, kamusta ka? Sino yun yung mga taong laman ng puso mo na nilalagay ng Lord sa'yo ngayon? Come on. Sino sila? Habang nakapikit ka, nakikita mo pa sila? Nakikita mo sila, mga taong walang relasyon sa Diyos. Lord, I pray this morning that you open the spiritual eyes of everyone here to see, Panginoon, dalawang bagay na kapag ang tao ay hindi nakakilala sa iyo, impyerno ang pupuntahan. Let the Spirit of the Lord fall down in this place. Malinaw ba yung picture nila sa isip at sa puso mo ngayon? Sila yung mga taong nilalagay ng Panginoon sa puso mo. Hindi mo sila nakikita kasi aksidente. Gusto ko malaman mo na pinapatrabaho sila sa iyo ng Panginoon. Anong ginagawa mo? Aantayin mo bang maging huli na ang lahat? Habang may pagkakataon pa, habang nakikita at kasama mo pa sila, that is your only one chance to share the gospel to them. Huwag ka na maghintay ng pagkakataon na merong na gumagagamit ang Lord ng ibang tao. Kaya ka nandyan sa pamilya na yan. Kaya ka nandyan sa group of friends na yan. Kaya ka nandyan sa trabaho mo na yan. Kasi ikaw ang gagamitin ng Lord to share the gospel to them.
Lord, right now I pray, nagbababa ka po ng pinakamalaki at pinakamatinding compassion sa puso ng mga anak mo ngayong umagang ito. Lord, kung paano mo tinitingnan ang mga tao, ganun din po namin makita yung mga tao sa paligid namin. Mga kapatid, this time, habang nakikita mo pa yung mga tao na yan, na nilagay ng Lord sa puso mo, tignan mo silang maigi sa mukha. Kilala mo yan sila. Nilagay yan ng Lord sa puso mo. Nilagay yan ng Lord sa puso mo. Nakikita mo ba sila? Maaliwalas yung mukha nila. And this time, I invite everyone to open your eyes. Tignan mo yung nasa TV. Habang nakikita mo yung mga mukha nila. Come on! That is not exactly the place of torment. Pero gusto kong malaman mo, yung mga tao na nilagay ni Lord sa puso mo. Nakikita mo ba sila dyan? Kapag hindi mo ginawa yung mission mo, dyan sila mapupunta. They will experience, they will be tormented every day, every night, throughout eternity. Kapag hindi mo ginawa yung mission mo, kapag hindi mo share yung gospel sa kanila. They will be tormented in hell. Kapatid, huwag mong antayin na maging huli na ang lahat. Kapatid, hell is real. Marami ng pagkakataon no, yung mga tao na yan ay nakasama mo, nakatabi mo, nakausap mo, nakakwentuhan mo, pero ni minsan hindi mo na ibahagi si Lord sa kanila. Gusto ko malaman mo, kapag nawala na sila, wala ka na ring magagawa. Wala na yung magagawa yung pagmamakaawa. Ganon, if the Lord is putting right now the heart with compassion, ikaw mismo ang may kakayahan na iiyak sila sa Panginoon ngayon. Come on, hingin mo sila sa Lord ngayon. Come on, hingin mo sila sa Lord ngayon. Hingin mo sila sa Panginoon. Hingin mo sila sa Lord. Kung kailangan mo lumuhod, magmakaawa sa Panginoon. Lord, palabutin mo yung puso nila, Panginoon. To receive the gospel. Do it right now. Do it. When I call, you answer. And you came to my rescue, and I wanna be where you are. Walang ibang iiyak. Walang ibang luluhod para sa kanila kundi ikaw. Ikaw na inuna ng Diyos na masalba. Be lifted high in our world. Be lifted high in our love. Kapatid, ilaban mo sila ngayon. Come on! Ilaban mo sila! Iiyak mo sila sa panalangin! Ilapit mo sila sa Panginoon!
kapatid, hindi nila alam kung saan sila mapupunta. Hindi nila alam. Wala silang idea kung ano yung mararanasan nila kapag namatay sila ng walang Panginoon. Pero ikaw, alam mo. Alam mo kung ano yung mangyayari sa kanila. Alam mo kung ano yung mararanasan nila. Kung totoong mahal mo sila, at kung totoong mahalaga sa iyo ang mga tao na yan, huwag kang pumayag. Patunayan mo. Hindi ka papayag na hindi mo sila madadala at mailalapit sa Panginoon. Come on, for the last time, Life Giver Binyan, I will give you time to cry out for that people para sa Panginoon. Come on! When I go to answer, and you came to my rescue, and I wanna be where you are. When I call, you answer, and you came to my rescue, and I just wanna be where you are. Yes, Lord. Father, Panginoon, lumalapit po kami sa iyo ngayong araw na ito, Panginoon. Lord, bigyan mo kami ng tapang to share the gospel, Lord God, sa mga taong inilagay mo sa puso namin ngayong araw na ito. Lord, thank you for reminding us that hell is real. Na totoo ang impyerno, Panginoon, at hindi po kami papayag, Panginoon, na ang pamilya namin, nanay, tatay, kaklase, katrabaho, kaibigan, yung mga tao na inilalagay mo, Panginoon, sa journey namin, ay hindi makakilala sa iyo. Lord, at this very moment, iniiyak po namin sila sa iyo. Lord, tulungan mo po kami na the moment na kami po ay lumapit sa kanila, i-ready mo po ang puso nila to receive the gospel. Lord, this time, dahil nalaman po namin, Panginoon, kung ano yung mga pwedeng mangyari sa kanila, ilalaban po namin sila, Panginoon, sa panalangin. Iluluhod po namin sila, Panginoon, at hindi po kami papayag na hindi ka po nila makilala. Thank you, Jesus. Thank you for your message this morning, Lord God. Salamat po, Panginoon. Thank you, Jesus. Ilalaban po namin sila, Panginoon. Hindi po kami papayag. Hallelujah. Thank you, Jesus. Come on, tatayo ka ngayon. Palakpakan natin ang Panginoon. Palakas sa palakpak para sa ating Panginoon. Thank you, Jesus. Lord, once again, maraming salamat po sa mensahe mo ngayong umaga. Lord, thank you for rekindling the fire, Lord God, in our hearts. Thank you for putting compassion, Lord God, sa puso namin. From this day forward, Lord God, pangako po namin na babalik po kami sa purpose kung bakit po kami nabubuhay. That is to share the gospel, to make disciples, Lord God.
a whole nation. Di kami papayag, Panginoon. This time, mas lalaban po kami para sa mga taong ito. Salamat, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon.